Mabuhay! Magandang araw! Narito na ang mga nangungunang balita sa Caraga Region. Hatid sa inyo ng Caraga and Focus News. Ang Department of the Interior and Local Government Caraga sa pakikipagtulungan ng Department of Budget and Management, Philippine Information Agency at iba pang ahensya ng pamahalaan ay nagsagawa ng taunang Daguao Open Government Town Hall Meeting noong Huwebes sa Provincial Convention Center sa Surigao City. Mula nang inilunsad ito noong 2019, ang Daguao ay nagsilbing mahalagang plataporma para sa bukas at makabuluhang dialogo sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan, civil society organization at mga pangkalatang publiko. Sa taong ito, ang Daguao ay may temang Kabataan 360, Kalusugan, Karapatan, Katarungan na nakatuon sa mga mahalagang isyung kinakaharap ng mga kabataan sa kasalukuyan. Alinsunod sa City Ordinance No. 17-019-2025, matagumpay na isinagawa ng pamahalaang lungsod ng Butuan sa pamamagitan ng City Transportation and Traffic Management Department o CTTMD ang paglunsad ng kauna-unahang Aturakong Domingo o Car Free Sunday sa City Hall Complex. Layunin ng programang ito na itaguyod ang kalusugan, kaayusan at kaligtasan ng mga Butuanon sa pamamagitan ng pagbibigay ng ligtas at maaliwalas na espasyo para sa iba't ibang pisikal na aktibidad tulad ng paglalakad, pagtakbo, pagbibisikleta at iba pa. Kinilala ang lalawigan ng Agusan del Norte sa pamumuno ni Governor Maria Angelica Rosdel M. Amante sa kahangahangang tagumpay nito sa pagtataguyod ng kapayapaan at inklusibong kaunlaran sa pamamagitan ng programang Payapa at Masaganang Pamayanan o pamana ng tanggapan ng Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO. Ang bagong pasilidad ay proyekto ng Department of Agriculture Philippine Carabao Center na naglalayong palakasin ang lokal na produksyon ng gatas. Kaadvokasiyang ito, binigyan din niya na ang letrang O ay sumisimbolo sa bukas at inklusibong mga inisyatibong pangkapayapaan kung saan ang kapayapaan anya ay hindi lamang nakakamtan sa pamamagitan ng armas, kundi sa pagkakaroon ng mga kalsada, tahanan, tiwala at mga oportunidad para sa buong komunidad. Isa na namang makabuluhang hakbang tungo sa kaunlaran ang nahisakatuparan sa formal na pagbubukas ng dairy box facility sa Purok 3B Barangay 1, San Francisco sa lalawigan ng Agusan del Sur noong ika-28 ng Agosto. Ang bagong pasilidad ay proyekto ng Department of Agriculture Philippine Carabao Center na naglalayong palakasin ang lokal na produksyon ng gatas. Mag-aalok ang dairy box facility na masarap at masustansyang produktong gawa sa gatas ng kalabaw, gaya ng yogurt, tsokolating gatas, sariwang gatas, keso at pastillas. Layunin din itong suportahan ang kabuhayan ng masisipag na magsasaka sa probinsya. Kagaya sa ibang probinsya, formal din na binuksan noong Agosto 27 ang dairy box sa Purok 5, Barangay Trinidad, Surigao City na isang one-step shop para sa mga produktong gawa ng gatas ng kalabaw. Ang bagong pasilidad ay binasbasan at formal na ipinagkatiwala sa Trinidad Sustainable Livelihood Program Association na mangunguna sa paggawa ng iba't ibang produkto tulad ng pastillas, fresh at flavored milk, frozen yogurt at white cheese sa ilalim ng dairy box na inisyatibo. Idinao sa bayan ng Hinatuan, Surigao del Sur ang Agri-Serbisyo Caravan na pinangunahan ni Mayor Tito Canedo III na naglalayong ilapit sa mga mamamayan ang mahahalagang serbisyo ng pamahalaan. Kabilang sa serbisyong hatid ng Caravan noong ika-25 ng Agosto ang pamamahagi ng mga farm input, binhi ng gulay at prutas at abono. Nagkaloob din ito ng indigenous planting materials, libreng castration, anti-rabies vaccination at pamamahagi ng indemnity checks mula sa Philippine Crop Insurance Corporation. Katuwang ang Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nagsagawa rin ng pagsasanay ukol sa produksyon ng bangus upang madagdagan ang kaalaman at kasanayan ng mga mangingisda sa larangan ng aquaculture. Mas naging abot kaya at malapit na sa mga dinagatanon ang serbisyong pang mental health matapos aprubahan ng PhilHealth ang Libho Rural Health Unit and Family Planning Center bilang kauna-unahang accredited healthcare provider ng outpatient benefit package para sa mental health sa lalawigan ng Dinagat Islands. Ang nasabing outpatient benefit package ng PhilHealth ay naglalaman ng 9,000 pisong halaga ng serbisyo para sa general mental health at 16,000 piso para sa specialized care. Kabilang sa mga
Serbisyong ito ang konsultasyon, diagnostic test at psychosocial support para sa mga individual na may edad 10 pataas na nakararanas ng depresyon, psychosis, panganib ng pananakit sa sarili o self-harm risk at iba pang sakit sa pag-iisip. At yan ang mga kaganapan sa Caraga Region ngayon linggo. Abangan ang mga pangunahing balita sa susunod na Sabado. Dito pa rin sa Caraga and Focus News. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency. Ito si Kian D. Barillo at para sa ibang mga balita, huwag kalimutang i-like ang aming Facebook, X, TikTok at YouTube.